And many times in trials, weakness blurs my vision. That's when my frustration gets so out of hand. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomy chapter 4 verse 9. Ito po pagkasabi, lest you forget the things your eyes have seen. Teach them to your children and your grandchildren. My topic for this morning is pass it on. Ang mga bagay po nating narinig ay dapat po nating ipasa sa ating mga anak. Ako po'y lumaki na ang aking mga magulang ay binabahagi po ang salita ng Panginoon. Maging mga Israelites po ay ipinasa, sinabi sa kanila ng ating Panginoon, ituro ninyo sa inyong mga anak kung ano nangyari. Nung nandoon tayo sa ilang or sa wilderness, ano ba talaga ang tunay nangyari? Sabihin nyo sa inyong mga anak at inyong mga anak ay sabihin ito maging sa mga apo ninyo. What the Lord is trying to say is so simple. Pass it on. That's our topic for this morning. Pass it on. Ipasa natin sa susunod na generation ano yung natanggap natin. Huwag nating hayaang maputol ito sa atin lang. We have a similar legacy to convey to the next generation. As followers of Christ, we take this as one of our greatest responsibility. Pass it on. To pass on the Word of God. To pass on to the next generation what the Lord has done in our life. If children are to find their way to God, we must point the way. As parents, ituro natin sa ating mga anak ang tunay na daan. Hindi sapat mga kapatid na dalhin lang natin sila sa simbahan. Hindi sapat na yun lang mga kapatid no, na enough na yung paaralin sila. No. The most important thing that we can pass on to our children is the gospel that we have received in the Lord Jesus Christ. Ipasa natin yung natagpuan nating kaligtasan maging sa ating mga anak. If we are happy to share what we have received from God to other people, gawin din po natin yan sa ating mga anak. Let's pass it on to the next generation that we have. God bless po at magandang umaga.